Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Sagot ng Vice President kay First Lady. Yung kanyang answer which is a non-answer. Ang sabi niya, di ba, lahat naman ng tao may karapatang ilabas yung emosyon, magsalita, no? Ng sama ng loob, no? Pero kami na lang mag-uusap ng asawa mo. Kami na lang mag-uusap ng boss ko. Hindi ka nakasama rito. No? Tapos ninarate lahat ng problema ng bansa, di ba? Inflation, no, crime, terrorism, lahat. Maliban sa West Philippine Sea. Tapos syempre, pitik yun doon sa kanyang boss dahil ang may responsibilidad dyan sa mga problema na yan, yung kanyang boss. So anyway, sumagot naman yung presidente. Ang sabi niya ay wala naman siyang problema kay Vice President dahil naman siya competent at saka hindi naman corrupt. No? Kaya yun naman yung kanyang major consideration para manatili sa posisyon. Kaya wala siyang nakikitang dahilan para tanggalin, no? Pero sinabi rin niya, sabay himas din sa asawa, napakaswerte ko naman na asawa. 'Di ba? Napakaswerte ko dahil talagang dinedepensahan at pinaglalaban ako ng aking asawa, no? Pero ito yung parating na na matindi. Pero hindi kasi siya nanggaling sa political family kaya hindi niya nauunawaan itong mga bagay na ito. Itong batuhan, no, itong politika. Medyo may pagka-konting patronizing. Tsaka may konting paglaglag. Habang sinalo mo yung isa medyo nilaglag mo ng konti. Mas interested ako dun sa paano kaya sila nag-usap. Meron siyang sinabi na criteria para sa kanyang cabinet secretary, no? Corruption, hindi corrupt, at saka competence, no? Kahit naman yun, hindi ko sigurado si Vice President dahil wag mong kalimutan may kaso sa Supreme Court tungkol sa kanyang intelligence at saka confidential fund. Tapos medyo bumababa yung ratings natin sa education, sa World Bank, sa PISA, etc. No? So, bigyan na natin yon. No? Kung ang tingin niya, competent at saka hindi corrupt yung Vice President, bigyan na natin. Pero meron siyang importante na hindi binanggit, loyalty. So parang, di ba, kung ikaw ay ang presidente, isa sa hinihingi mo sa iyong official family, isa sa hinihingi mo sa iyong kabinete ay loyalty, no? Dapat yung kabinete mo ay hindi naman na ang sigaw ipabagsak ka, di ba? Tingin ko wala naman siyang ibang cabinet secretary na gumawa noon, yung vice president lang . Ang tawag ko diyan yung the Vic Rodriguez framework. Yun nangyari nung kay Vic Rodriguez, no? Marami reklamo, appointments. Maraming reklamo sa kanyang mga desisyon, halimbawa sa sugar importation, etc. etc. So maraming mga kaibigan, maraming mga key people sa Malacanang yung naglabi na siya ay tanggalin. Pero for a while, hindi siya tinatanggal ng presidente. 'Di ba tahimik siya? Sabi pa nga ni Vic Rodriguez, inappoint siya as cabinet secretary, as a chief of staff. Sabi niya may pirma ng presidente. Until sinabi ni Chief Legal Advisor Enrile, hindi pwede yon. Hindi pwedeng magkaroon ng two positions with the same powers. Eventually, to make a long story short, tinanggal siya. Pero, ang tagal na hindi nagsasalita yung presidente. At hindi lang nagsasalita, sabi ni Vic Rodriguez, pinirmahan yung kanyang bagong position. So, mas personality . Na-intimidate siya sa mga Duterte, pero talagang yung personality niya, hindi ganyan . Nangyari yan first 3 months ng kanyang pagiging presidente, yung kay Vic Rodriguez. Eventually, natanggal. No? At fast forward, nagli-lead ng charge dito kay presidente doon sa usapin ng pulburon. Diba? Yun, kasama ni Maharlika, si Vic Rodriguez ang nagli-lead. No? So, kung hindi mahalaga ang political loyalty, kung walang loyalty sa kanya, katulad ni Vic Rodriguez, yun yung aabuti niya. Ngayon, yung nagkakalat ng pulburon, yung humihingi na siya ay magkaroon ng drug test, yung nagsasabi na bakit susundin ng mga sundalo at pulis ang isang drug addict, sinong gumagawa niyan? Yung kanyang executive secretary. So kung hindi mo criteria yung loyalty, mangyayari uli yan. At malamang mangyari yan dito sa kanyang vice president. Na yung buong pamilya, tsaka lahat ng kaalyado
ay hindi lamang bumabanat sa presidente. Nais siyang pabagsakin. Dinepensahan niya yung no comment statement dun sa pag-water cannon sa ating mga kababayan na muntik mamatay, no? At ngayon, mismo yung kanyang asawa na bumanat ay parang dinedepensahan pa niya yung Vice President, no? Pasensya na sa asawa ko, wala masyadong alam sa politika yan, hindi yan political family, no? Pero swerte pa rin ako. So medyo patronizing. Duda ako na may nag-advise sa kanya tungkol diyan. Tingin ko sa kanya talaga yan. Ang tingin ko, mas marami nag-a-advise sa kanya na katulad nung asawa, ay na yan, tapusin na yan. No? Dahil kung mag-survive yung iyong mga kalaban beyond the midterms, delikado ka. Delikado ang iyong pamilya, delikado ang iyong political allies. No? Yung mga Duterte, mga street fighter yan eh, mga nagtataob ng lamesa yan eh. At saka mga farmer yan, nagtatanim na yan, nagtatanim ng sama ng loob yan. No? Gagantihan ka niyan. No? Kung hindi mo yan alam ngayon, malaki problema mo. Una, wala nang bagahe si Sara na siya ay maging ipokrita at magpanggap. No? Wala na siyang bagahe na Trojan horse. Yung Trojan horse kasi mabigat din yung binubuhat eh. Kailangan mo magpanggap eh. So, meron na siyang political flexibility. Pwede na siyang bumanat ng diretsuhan. Kasama ng kanyang mga kaalyado. Kasama ng kanyang pamilya. Yun naman yung kay Sara. Kay BBM naman, wala na rin pagpapanggap. No? At actually, naalala ko dun sa una kong guesting dito sa Fox First. Yan yung topic ko eh. Yung unraveling ng unity team eh. Hanggang ngayon, yung pa rin ang pinag-uusapan natin eh. No? Unraveled na. Hindi na unraveling. Open warfare, sabi nga natin last January. No? So, si BBM ay malinaw na yung linya, no? At pwede na niyang i-unite yung kanyang official, family, allies, pamilya laban dun sa matagal nang gumuhit na kalaban. Napakalaki pa ng kanyang political capital. Bagaman pareha silang bumababa yung approval rating, yung kanyang kapangyarihan with the record high victory last election at yung powers ng presidente before and during the midterm, napakalaki niyan. Kaya nga nakita mo dun sa PDP Laban assembly sa Cebu a few days back, wala kang nakita ni isang kongresista na dumalo. Mismo yung mga miyembro ng PDP Laban, hindi dumalo. Ang dumalo ron si Mayor Mike Rama na nilagay ni Digong twice sa kanyang drug list. Yun lang ang dumalo. Diba? So, ibig sabihin, pinapakita niyan na ngayon hanggang midterms, napaka-powerful ng presidente. Ubus yung PDP Laban. No? Nadagdagan pala, sorry. Nadagdagan pala sila, si Philip Salvador. Kaya kinakabahan na siguro si BBM na ayaw niyang banatan muna si Vice President kahit hindi malinaw na walang loyalty dahil lumakas masyado yung kampo ni Vice President nung nadagdag si Philip Salvador. Kung titignan mo yung mga rally nila ngayon, parang mga kaliwa yung rally, di ba? Yung chanting, di ba? Yung mga speeches, di ba? Parang kaliwa eh. Yung nakakapanliit eh pag pinapakinggan ko. Parang namumukha akong konserbatibo pag pinapakinggan ko yung mga rally nila. Pero maganda kahapon dahil lahat ng mga talking heads ng China nagsama-sama sa isang basket, sa isang bayong. Nagsama-sama sila. No? Tapos ikalawa, pinapanood ko sila, 60 yung views. 60 yung views. May boosting na yan. Tapos syempre yung mga kasama nila, kasama sa nagbe-view around the country. So 6 na po. Actually, ginawa na ng Vice President last Monday nung sinagot niya yung First Lady. No? Bakit itong mga bagay nito ang pinag-uusapan? Punta tayo sa mga problema ng bansa. No? At definitely, yung ninarrate niya ng mga problema, except yung West Philippine Sea na wala siyang binanggit, lahat ng problema na yan, syempre, pitik sa presidente. Racism, crime, inflation, corruption, isa-isa niya eh. Inuulit ko, maliban sa West Philippine Sea, dahil hindi naman problema yon. Kahit pa paano, naunawaan mo yung trabaho ng Kongreso at Senado dahil yung Presidential Legislative o Liaison Office, nasa iyo yan. No? Ikalawa, dapat may kaunti ka namang political intelligence.
Dahil ikaw yung nagbi-brief sa presidente para yung kanyang tenga nasa lupa, no? Para hindi siya nasusurpresa sa mga pangyayari. So binibrief po rin siya kahit paano. So dapat meron kang kaunting 360-degree vision. Kaunti lang naman, no? Para na-update mo siya. Ikatlo, sectoral relations. Ibig sabihin, yung mga sektor sa lipunan, dapat nakakausap mo at napapadala mo, napapaabot mo sa presidente yung kanilang mga gusto. Halimbawa kayo, palapit na naman ang Labor Day, nung nakaraang Labor Day, hindi naman hinarap yung labor ng presidente. Ewan ko ngayon. No? Yun yung ikatlong trabaho, mga sectoral concerns. No? Yung COCO levy, para sa mga magsasaka sa nyog, no? yung agrarian reform, no? etc. At panghuli, ito yung pinakamalaki, special concerns. No, halos 80% yan ng trabaho mo. O baka mas mahigit pa. Ito yung gustong ipagawa sa iyo ng presidente. Kaya dapat, total yung iyong political loyalty. Dapat hindi ka nag-aalinlangan. Katulad, parang mo na ba yung Shogun sa Disney Channel? Kakatapos lang Di ba? Yung isang loyalist doon sa Shogun, fell on his sword. Di ba sabi nga ex-human rights lawyer Harry Roque last December? No? Sabi niya, hindi ang tingin namin, na-discover namin, hindi si Speaker Martin Romualdez ang nagpapapasok sa ICC, si President Bongbong Marcos na. Diba? Kaya starting then, diretso na yung banat nila kay BBM. Dahil na-discover daw nila, no, na itong ICC ang nagpapapasok, no, kahit hindi niya inaamin, ay yung presidente na. Baka tama sila. Baka itong sabi ng presidente, hindi kami makikipag-coordinate sa ICC. No? Baka kanyan, parang Shogun, the long game. Sabi nung isang in the know, no, na kakampi ng presidente, yan ay public posturing. Yan yung bahagi ng kanyang statesman-like mantra. No? Anong sabi niya? No, walang jurisdiction. Malino naman sa Supreme Court may jurisdiction, no? Anong sabi niya? We have a functioning judicial system. Hindi naman 'yun ang usapin. Ang usapin dito, nag-function ba yung judicial system para do sa libo-libong namatay sa extrajudicial killings? So, pwede nag-function 'yan dun sa kaso ni Mamba, pero yan ba ay nag-function dun sa more than 30,000 na pinatay, ilan ba nakasuhan doon? So yan yung mga sinasabi ng presidente na pwede niyang baguhin, no? Overnight. Parang alam mo ba yun, yung Road to Kairos? Nakakita siya ng liwanag, nahulog siya sa kabayo at nagbago yung kanyang katauhan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.